Hi! Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay ang 2013 South Korean action comedy film na may pinamagatang, Secretly Greatly. Sa simula ng pelikula, isa sa mga opisyal ng North Korea na nagngangalang Ryuhan ay binigyan ng briefing ng isang koronel na may peklat sa mukha. Binigyang diin ng koronel ang kahalagahan ng misyon, na sinasabing kahit ang buhay mismo ay walang-wala kumpara sa gawain. Sa madaling salita, para niyang ipinapadala ang opisyal sa kanyang kamatayan. Binanggit din niya na kung magkikita silang muli, ipagpapalagay niya na isa siya sa kanyang mga kaaway, at isa lamang sa kanila ang mabubuhay. Pagkalipas ng 2 taon, sa South Korea, pinangunahan ni Ryuhan ang isang misyon. Ayon sa mga tagubilin ng opisyal, dapat siyang makisama sa lipunan ng South Korea, na nagpapanggap na isang lokal na baliw. Naharap siya sa patuloy na pangungutya mula sa mga bata sa kapitbahayan, na binabato siya at itinuturing siyang parang basura. Isang maparaan at matipid na babae ang tumanggap sa kanya, itinuturing siyang parang isang ina, at lahat ng tao sa kapitbahayan ay kilala siya bilang Donggo. Ang opisyal ay binabagabag ng mga pagdududa tungkol sa kanyang misyon. Sa kabila ng pagiging bihasa sa mga taktika sa labanan, pagsasalita ng iba't ibang wika, at kahusayan sa lahat ng uri ng armas, napipilitin siyang kumilos na parang tanga. Gayunpaman, itinuturing niya ang kanyang misyon ng may lubos na responsibilidad. Tuwing umaga, kinakalikot niya ang kanyang ilong, para kunwari siya ay may sipon. Pabiro siyang bumababa ng hagdan na nagkukunwaring naiilang. Nagtatrabaho siya sa maliit na tindahan ng babae, at regular na ninanakaw sa kanya ng mga bata ang soy sausage, iniisip na hindi niya napapansin. Ngunit alam ni Donggo ang lahat at sinusubaybayan ang mga ninakaw na merienda. Madalas ding bumisita sa tindahan ang isang lokal na ginang ng gabi. Nabigla siya sa kanyang mga alindog, at nahihirapan siyang manatiling kalmado nang lumitaw ang babae na may nagpapakitang mababang neckline. Para sa kanyang trabaho, nakakatanggap siya ng sweldo na itinatago niya sa isang lata ng chupa chups. Tuwang-tuwa siya na nakapag-ipon siya ng 200,000 won sa kanyang misyon. Posibleng bumalik sa North Korea bilang isang milyonaryo at bumili ng apartment. Bilang sanggunian, ang halagang ito ay katumbas ng $140. Kilala si Donggo sa mga lokal bilang isang hindi nakakapinsalang baliw. Gayunpaman, nagawa niyang pag-aralan ang mga gawi at kakaibang katangian ng lahat ng residente sa lugar. Humahanga siya sa isang babaeng nagngangalang Yeonran, na pala kaibigan sa kanya at tila may kaunting pagmamahal pa nga sa kanya. Ngunit kinukutya siya ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na isang estudyante sa high school, upang matiyak na hindi magtuon ang pansin ng isang baliw na tulad ni Donggo sa kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, may isang karakter sa kapitbahayan na nakakaalam kung sinong talaga si Donggo. Siya si Chang Sok, ang delivery guy. Sa totoo lang, isa rin siyang ahente ng North Korea, ngunit matagal na siyang nasa teritoryo ng kaaway kaya't nakalimutan na niya kung sino talaga siya, at nagdududa kung siya ba ay talagang gumagawa ng anumang bagay na kapakipakinabang para sa kanyang tinubuang bayan. Gayunpaman, ipinaalala ni Donggo sa matabang lalaki ang kanyang tungkulin sa kanyang tinubuang bayan, tinitiyak na hindi niya iniisip ang pagtataksil sa kanyang bansa. Kinagabihan, upang palakasin ang imahe ng kanyang pagiging baliw, sinimulan ni Donggo ang isang misyong tinatawag na pampublikong pagdumi. Nagsimula siyang dumumi sa harap ng isang dumadaan sa gitna ng kapitbahayan na parang aso. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kabilang sa mga dumadaan ay si Yeonran, ang babaeng gusto niya, na lubos na ikinadismaya ng binata. Kinabukasan, iniwasan siya nitong batiin siya at sa di inaasahan, binugbog siya ng kapatid nito at sinabing paano mo nagawang dumumi sa harap ng aking kapatid at hindi ka ba nahihiya. Pagkatapos ay iniwan siyang nakabagsak sa lupa. Nilapitan siya ni Jo Do-sok, ang anak ng babaeng umampon sa kanya. Itinuturing niya si Donggo na parang isang kapatid. Sinabi ni Jo Do-sok na tuturuan niya si Donggo kung paano lumaban upang wala nang mang-aapi sa kanya. Gumawa si Donggo ng isang magandang suntok, pagkatapos ay pinapunta siya sa stratosphere gamit ang isang uppercut. Gayunpaman, mga pangarap lamang ito ng lalaki. Ang katotohanan, patuloy siyang nagpapanggap na isang taong walang hiya. Pagkatapos, inabutan siya ng delivery man ng isang envelope na naglalaman ng larawan ng kanyang ina, na hindi niya nakita sa loob ng 11 taon. Siya lamang ang nag-uugnay kay Donggo sa North Korea, isang emosyonal na parola na pumipigil sa kanya na makalimutan kung saan siya nanggaling. Bukod dito, regular na nagsusulat si Donggo ng mga liham sa kanyang ina, umaasang balang araw ay may hahatid niya ang mga ito sa kanyang ina. Isang araw, nang si Donggo, kasama ang kanyang tinatawag na kapatid na ampon, ay naghahatid ng mga groceries sa isang customer. Napansin niya ang mga palatandaan ng isang nanghihimasok. Dahil sa hinala na may mali,
Napagpasyahan niya na isang espiya ang tumira rito, at kailangan niyang malaman kung ang espiya ay isang kaaway o isang kakampi. Sa panahon ng panggabing workout routine, ang espiya mismo, nakamukha ng isang K-pop star na may blonding buhok, ay lumapit kay Donggo. Nakipaglaban sila sa isang away na parang isang palakaibigang sparring, at pagkatapos ay ginunita nila ang kanilang mga taon ng pagiging teenager sa training camp ng North Korea. Pareho silang commander ng mga squad na regular na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Ang pagdating ng kanyang kasama ay nagdulot ng maraming tanong para kay Donggo. Bakit sila nagpadala ng isa pang opisyal na espiya sa parehong lugar? Inamin ng lalaking may kulay kahel na buhok na siya ay ipinadala upang kontrolin si Donggo at alamin kung tapat pa rin siya sa kanyang tinubuang bayan. Ngunit hindi naniwala si Donggo sa lalaking may kulay kahel na buhok. Kaya kinaumagahan, umalis siya upang sundan ang kanyang kasama. Matagumpay na nagsagawa ng pagmamatsyag sa kanyang kasama, at nakita kung paano sinusubukan ng kanyang kasama na mag-audition para sa isang lokal na rock group. Gayunpaman, ang kanyang kasanayan sa pagtugtog ng gitara sa North Korea ay sapat lamang upang makipagkompetensya sa mga nasa unang baitang. Sa gitna ng iba pang mga kalahok, mukhang hindi siya kaakit-akit sa madaling salita. Pagkatapos ng audition, sa isang pakikipag-usap kay Donggo, inamin ng may kulay kahel na buhok na ang kanyang misyon ay makihalubilo sa mga manunood, na nagpapanggap na isang rockstar. Naguguluhan si Donggo, nagtataka kung bakit ang tungkuling gumanap na isang baliw ay nilalakaran ng lahat, habang ang kanyang kasama ay nakakuha ng isang prestihiyosong alamat. Kinagabihan, nagising si Donggo dahil sa matinding katok sa pinto. Ito ay isa sa mga batang lalaki na palaging nang-aapi sa kanya. Ang batang lalaki, habang umiiyak ay humingi ng tulong kay Donggo na hanapin ang kanyang kapatid. Hinahanap na ng buong kapitbahayan ang nawawalang bata. Gamit ang kanyang mga kasanayan, mabilis na sinundan ni Donggo ang landas sa pamamagitan ng pagsusuri sa ihi ng bata, katulad ng kay Connor sa Detroit Become Human. Siya ay isang ninja na tumalon sa mga bubong nang marinig ang boses ng bata. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga damit mula sa unang magagamit na sampayan upang magbalat kayo kung sakaling anuman ang mangyari. Sa huli, natagpuan ni Donggo ang bata sa bahay ng barbero. Lumalabas na pumunta ang bata sa bahay ng lalaki para sa cookies, na palaging ibinibigay sa kanya ng barbero. Sa katunayan, ang barbero ay may pagtingin para sa ina ng bata, kaya nagtatatag siya ng relasyon sa mga anak nito. Samantala, may ibang residente na pumunta sa pinangyarihan at napansin si Donggo na may kakaibang kasuotan. Napagkamalan ng lahat na isa siyang manyakis na dumukat sa bata. Ngunit sa kabutihang palad, mabilis na nakatakas si Donggo dahil sa kanyang maayos na pangangatawan. Kinabukasan, inimbestigahan ng South Korean Special Service ang espiya ng North Korea. Sinabi niya sa kanila na 16 na taon na ang nakalilipas, isang espesyal na Squad 54 ang nilikha, na binubuo ng pinakamahuhusay na sundalo na kayang lumaban hanggang sa huli. Sila ay pinili mula sa 10,000 sundalo ng North Korea upang bumuo ng isang unit para sa pagpasok sa South Korea. Ang mga ahente na ito ay handang isagawa ang anumang utos mula sa kanilang tinubuang bayan anumang oras. Pagkatapos, lumapit ang delivery man kay Donggo. Ipinaalam niya sa lalaki na tapos na ang kanyang misyon, at babalik na siya sa North Korea pagkatapos ng 16 na taon sa South Korea. Gayunpaman, hiniling niya kay Donggo na bigyan siya ng baril dahil ang kanyang buong pamilya sa North Korea ay naaresto habang tinatangkang tumakas patungong China. Plano niyang patayin ang ilang opisyal ng South Korea at pagkatapos ay magpatiwakal, umaasang may posibilidad na maligtas ang kanyang pamilya kung gagawin niya ito. Inutusan siya ni Donggo na manatiling kalmado sa harap ng kanilang bayan at iwasan ang paggawa ng anumang kalokohan. Dahil ito ay utos mula sa tenyente, ito ang mas mabuting paraan para mailigtas ang kanyang pamilya. Binigyan niya ito ng baril, ngunit lumalabas na wala itong bala. Pagkatapos ay pinagpaalam ni Donggo ang matabang lalaki, na nagsasabing manatiling tapat sa republika hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Pagsikapan mong mabuhay at makauwi, iyan lang ang tanging paraan para makasama mong muli ang iyong pamilya, kung buhay pa sila, kahit na magkita-kita kayo sa kulungan. Samantala, isang hindi kilalang espiya ang pumatay sa bilanggong North Korea na nagbunyag ng impormasyon tungkol sa Squad 54 sa intelligence ng South Korea. Bilang resulta, nagpa siya ang mga awtoridad ng South Korea na lumikha ng isang espesyal na unit upang harapin ang Squad 54. Kinagabihan, sumulat si Donggo ng isa pang liham sa kanyang ina, na inaamin na maaaring hindi na siya makabalik sa North Korea ng buhay. Idinagdag niya ito sa isang tambak ng iba pang mga hindi na ipadalang liham. Isang estranghero ang tumutok ng baril sa kanyang ulo.
Nagtanong si Donggo, nagtanong siya tungkol sa unit ng lalaki, ngunit nanatiling tahimik ang estranghero. Lumalabas na ito rin ang bumaril na pumatay sa traidor ilang oras ang nakalipas. Pagkatapos, sinabi niyang pumunta siya para subukan ang katapatan ni Donggo sa Hilagang Korea at pagkatapos ito ay tumakas. Sinubukan ni Donggo na hulihin ang lalaki, ngunit pagkatapos ng mahabang habulan sa mga bubong ng mababang gusali, ang misteryosong estranghero ay nagtagumpay na mawala. Napansin ng lokal na ginang ng gabi si Donggo sa bubong at niyaya itong magsaya. Inaliw ni Donggo ang lasing na babae sa isang carousel, at pagkatapos, habang may luha sa kanyang mga mata, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mahirap na buhay. Sa edad na 18, nanganak siya ng isang bata, na isinuko ng kanyang mga magulang para ipaampon sa Estados Unidos. Iniuwi ni Donggo ang lasing na babae, pagkatapos ay ikinwento sa rockstar wannabe ang tungkol sa pakikipagtagpo sa misteryosong estranghero. Gayunpaman, hindi ito masyadong ikinabahala ng lalaki. Habang pauwi, napansin ni Donggo na sinusundan siya ng parehong estranghero. Dahil sa talino ng humahabol sa kanya, nagawa ni Donggo na mabigla siya. Lumalabas na ang estrangherong ito ay dating nasasakupan ni Donggo. Sumali siya sa squad noong bata pa siya at palaging hinahangaan ang kanyang commander. Ang pangalan niya ay Hyejin. Gayunpaman, ang mga pagtatangka na makipag-usap sa kanya ay hindi nagtagumpay, at ang binata ay muling nakatakas mula kay Donggo. Ang lahat ng mga hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagpagulo kay Donggo, dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatagpo niya ang dalawa pang opisyal ng espiya ng North Korea. Kinabukasan, muling nagkita si Donggo at si Hyejin. Ang binata ay nagpapanggap bilang isang estudyante sa high school sa South Korea. Ang kanyang misyon ay bumuo ng matalik na relasyon sa kapatid ni Yuran, ang taong palaging nangbubuli kay Donggo para pigilan siyang tumingin sa kanyang kapatid na babae. Kinagabihan, habang inambush ang estudyante, sinubukan muli ni Donggo na alamin ang tungkol sa kanyang mga layunin sa South Korea. Sinabi niya na dapat niyang palitan si So Sang-go, ang mataba na lalaking nagbabalat kayo bilang isang delivery man. Nasaksihan nila ang lantaran na pag-aakit ng amo ni Yuran, na walang iniwang lugar para sa pagiging maingat, na nagpapahiwatig ng isang matalik na koneksyon. Hiniling ni Donggo sa batang lalaki na makialam, ngunit tumanggi ito, at pinuna ang kapitan dahil sa pagiging malapit sa mga lokal na residente. Pagkatapos ay sinabi ni Donggo na tulungan mo siya, dahil hindi niya ako dapat makita. Pagkatapos ay sinabi ni Donggo na hindi yun para sa kanya, siya ay kapatid ni Yujun. Kailangan mong makuha ang puso ng pamilya para makuha ang tiwala nila. Dinukot nila ang lalaki at binihisan ng damit na suot ni Donggo noong napagkamalan siyang isang manyakis habang hinahanap ang nawawalang batang lalaki. Blackmail nila ang lalaki, at pinagbantaan na ipapakita ang mga larawan online kung patuloy niyang guguluhin si Yuran. Kinabukasan, ang tatlong lihim na ahente ay gumugol ng masayang oras sa bubong ng tindahan kung saan nagtatrabaho si Donggo. Nang bigla nilang napansin ang isang alitan sa pagitan ng babaeng umampon sa kanya at ng mga lokal na tulisan. Pinagbantaan nila ang babae na kung bibili siya mula sa ibang mga supplier, magkakaroon ng malalaking problema ang kanyang tindahan. Hindi maaaring tumayo na lang si Donggo at hindi makialam sa alitan, ngunit kailangan hindi masira ang kanyang baliw na imahe. Itinulak ng tulisan ang babae, ngunit nagawa ni Donggo na pahinain ang kanyang pagkahulog. Handa na siyang makialam sa away, ngunit pinigilan siya ng babae. Sinabi nitong huwag kang lumaban at hindi mo kailangan gamitin sa kanila ang iyong lakas, ang mga salitang ito ay nagpabalisa sa kanya. Napagtanto niya na maaaring naiintindihan nito na nagpapanggap lamang siyang tanga. Kinagabihan, bumalik ang kanyang anak mula sa trabaho at balak hanapin ang mga tulisan. Determinado siya dahil isa siyang intern ng pulisya. Kalaunan, lumapit si Donggo sa batang lalaki sa gasolinahan kung saan siya nagtatrabaho bilang isang attendant, at humingi ng tulong upang tulungan ang kanyang tinatawag na stepbrother. Dinakip siya ng mga lalaki nang sinubukan niyang harapin sila. Walang kahirap-hirap na hinarap ng batang lalaki ang mga tulisan. Pagkatapos ng lahat ng ito, nilapitan ni Donggo ang kanyang stepbrother, at gaya ng dati sa kanyang pagkukunwaring tanga, sinabi sa kanya ng kapatid na kailangan maging matatag upang maalagaan ang pamilya. Kinabukasan, habang nag-iiho kasama ang mga kapitbahay at malalapit na kaibigan, nahuli ni Donggo ang sarili na iniisip na sa ganitong kapaligiran, nagbabago siya, at natatakot siyang baka masyadong mapalapit sa lugar na ito. Samantala, sa Hilagang Korea, binisita ng koronel na may pilat ang mukha ang ministro. Sinabi ng ministro na balak nilang pagbutihin ang relasyon sa South Korea, at ang presensya ng mga espiya mula sa Squad 54 sa South Korea ay maaaring magpalala sa pagkakasundo ng dalawang estado. Sa makatuwid,
Inutusan ng ministro ang koronel na pauwiin ang lahat ng espiya, pagkatapos ay buwagin ang squad at ideklara silang mga traidor sa bayan, pagkatapos ay dapat patayin ang lahat ng mga ito at sirain ang lahat ng dokumentasyon tungkol sa kanila. Ngunit hiniling ng koronel sa ministro na bigyan ang mga espiya ng pagkakataon na mamatay bilang mga bayani, hindi bilang mga traidor. Nangako siyang bibigyan sila ng utos na sirain ang kanilang sarili sa South Korea. Nasisiyahan si Dong-gu sa kanyang malayang buhay sa South Korea, ngunit natapos ito nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang pager na may utos na sirain ang sarili. Pagkatapos nito, isang sunod-sunod na kakilakilabot na mga kaso ng mga taong gumagawa ng hindi inaasahang bagay ang kumalat sa buong South Korea. Lumapit ang batang lalaki kay Dong-gu, naguguluhan din ang bata. Balak niyang patayin si Dong-gu dahil naiintindihan niya na hindi niya sinunod ang utos. Kalaunan, sumiklab ang isang pagtatalo sa pagitan ng tatlong espiya. Handa si Dong-gu na gawin ang hindi inaasahang bagay at sundin ang utos, ngunit gusto niyang malaman kung aalagaan ng Republika ang kanyang ina. Bago isagawa ang gawain, gusto niyang kumonsulta sa kanyang nakatataas na tinyente. Ang mga spy service ng South Korea ay naguguluhan sa dami ng mga bangkay magdamag. Gayunpaman, hindi masyadong nagulat ang pinuno ng espesyal na unit. Inutusan siya ng pamunuan na huwag makialam at hayaan ang mga espiya ng kaaway na tapusin ang gawain, ngunit hindi niya ito maaaring iwanan ng ganoon at balak niyang iligtas ang mga natitirang tao. Di nagtagal, natagpuan ng pinuno ng special unit ng South Korea si Dong-gu at hinimok itong tanggihan ang utos. Habang nag-uusap sila, lumabas na siya rin ay mula sa Squad 54, na kalaunan ay lumipat sa Timog Korea. Sadyang hindi tumanggi at gusto nilang bulag na isakripisyo ng mga kabataan ang kanilang buhay para sa mailap na mga mithiin ng bayan. Sinalakay ng batang lalaki ang opisyal at hinabol siya, ngunit nahuli siya ng mga espesyal na puwersa ng South Korea. Pumunta si Dong-gu sa barbero at ginupitan ang buhok nito, at humarap siya sa lahat ng taong naging mahal niya sa kanyang tunay na anyo. Nagpaalam siya sa babaeng nagkupkup sa kanya, nagbigay ng matatalinong salita ng pamamaalam kay Yuran at sa nakababatang kapatid nito. Pagkatapos ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon sa ginang ng gabi at binigyan din ito ng isang sulat na may address ng kanyang anak sa USA. Pagkatapos ay pinapatay niya ang opisyal ng special unit at nakipag-ugnayan sa pinuno. Ipinaalam ng pinuno kay Dong-gu na dumating ang koronel sa South Korea upang patayin ang natitirang mga espiya. Iminungkahi ni Dong-gu sa rockstar na pumunta sila sa isang malayong lugar upang maiwasan ang panganib sa mga lokal na mga residente. Habang nasa interogasyon, hiniling ng batang lalaki sa pinuno ng special unit na isama siya. Gusto niyang tumulong sa pagliligtas sa kanyang commander mula sa mga mamamatay tao mula sa Hilaga, at dahil doon, nangako siyang tatalikuran ang kanyang bayan. Samantala, sa isang abandonadong gusali, natagpuan ng koronel si Dong-gu. Iminungkahi ng koronel na isagawa ng lalaki ang utos. Handa na si Dong-gu na gawin ito, ngunit nais niyang malaman kung aalagaan ng Republika ang kanyang ina bago niya gawin iyon. Tumanggi ang koronel na may pilat sa mukha na sagutin ang tanong na ito at inulit lamang ang utos. Bilang resulta, naganap ang isang marahas na labanan. Pagkatapos, nahulog si Dong-gu mula sa bintana ng gusali. Sa sandaling iyon, nakita at nilapitan siya ng dalawang batang lalaki na dating nang-aapi sa kanya. Hindi makapaniwala ang dalawang bata, dahil ibang Dong-gu ang nakikita nila. Nang biglang sumulpot ang isang opisyal at babarilin siya, dumating ang rockstar sa tamang oras sakay ng isang kotse at kinuha si Dong-gu kasama ang mga bata. Ibinaba nila ang mga bata malapit sa kanilang tahanan at tumungo sa napagkasunduang lugar, isa pang abandonadong gusali. Bago iyon, nakita ni Dong-gu ang matabang delivery guy at hiniling na magdala ng mga armas mula sa kanyang bahay. Sa gusali, ibinigay sa kanila ng matabang lalaki ang isang bag, ngunit sa loob, nakakita sila ng mga bricks. Napagtanto nila na ang matabang lalaki ay wala sa kanilang panig. Pagkatapos ay inamin ng lalaki na ang kanyang tunay na misyon ay bantayan ang mga espiya upang hindi nila ipagkanulo ang Republika. Dumating ang kanyang mga personal na tauhan at nagsimula ang isang marahas na labanan. Sa panahon ng kabuluhan, nalaman ni Dong-gu mula sa matabang lalaki na kapag ang isang espiya ay ipinadala sa isang misyon, ang kanyang mga kamag-anak ay agad na ibinibilanggo. Dahil hindi sinunod ni Dong-gu ang utos na magpakamatay, ang kanyang ina ay pinatay. Sa sandaling iyon, dumating ang may pilat na koronel kasama ang kanyang assistant sa lugar ng pinangyarihan. Gayon din, dumating ang mga espesyal na puwersa ng South Korea. Ang batang lalaki na kalaunan ay isinama nila sa kanila, ay nakatakas mula sa kotse at pinatay ang ilang mga sniper ng North Korea upang iligtas ang kanyang commander. Umakyat sa itaas ang rockstar at si Dong-gu, sinusubukang tumakas mula sa koronel.
Gayunpaman, naabutan niya sila kasama ang kanyang mga tauhan. Nagpatuloy ang laban sa itaas, habang ang rockstar ay nakikipag-ugnayan sa mga tauhan ng koronel, si Donggu naman ay nakikipaglaban sa kontrabidang may pilat sa mukha. Gayunpaman, nalampasan ng koronel ang kanyang lingkod sa labanan, at nang malapit na niyang tapusin si Donggu, lumitaw ang mga espesyal na puwersa ng South Korea. Binaril siya ng batang lalaki na nagbalat kayo bilang isang operatiba ng special unit. Ang koronel ay bumunot ng isang granada upang pasabugan ang sarili kasama ang mga natitirang espiya. Gayunpaman, isinakripisyo ng rockstar ang sarili. Sinunggaban niya ang koronel, at pareho silang nahulog mula sa itaas ng gusali. Tumakbo ang batang lalaki papunta sa kanyang commander at sinubukan na protektahan ito. Ayaw niyang sumuko, at dahil sa labis na kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang ina, nakita ni Donggu ang isang passbook sa bulsa ng kanyang jacket na inilagay doon ng babaeng kumupkop sa kanya. Nakita niya na buwan-buwan, nagdedeposito ang kanyang ina ng pera sa account niya para sa kanyang mga gastusin sa pamumuhay. Naalala ni Donggu kung paano siya nito tinatawag na anak, at dahil sa desperasyon, sumigaw siya na gusto na niyang bumalik sa kanyang bagong pamilya at mga mahal sa buhay, kung saan siya nanirahan sa mga nakaraang taon. Ngunit sa takot, binaril ng estudyante ang pinuno ng special unit, at gumanti ng putok. Niyakap ni Donggu ang kanyang protege, at isang sunod-sunod na bala ang tumama sa kanila. Nahulog sila mula sa itaas ng gusali, at sa likuran ng kanilang mga walang buhay na katawan, maririnig natin ang kanilang usapan kanina tungkol sa kung sino ang gusto nilang maging sa susunod na buhay. Isang ordinaryong lalaki na nakatira sa isang tahimik na bansa. Sana, makatira ako sa katabing bahay ng inyong ordinaryong pamilya. Sinabi ng may kahel na buhok kung gayon, ako naman ang magiging sexing babae na kapitbahay ninyong dalawa. Sa huli, malungkot pero makabuluhan, dahil ipinakita nito na kahit sinanay silang maging marahas na assassin, natuto pa rin silang magmahal, maging tao, at magkaroon ng sariling pamilya sa South Korea.